Si Bong Revilla Jr., bago ang lahat ng ito, ay sanay sa marangyang buhay na puno ng luho at kapangyarihan, malalaking mansyon, mamahaling sasakyan, pribadong driver, at mga tauhang laging handang tuparin ang bawat utos. Ito ang araw-araw na realidad niya. Ang bawat pagkain ay ingranding hapunan na may steak, lobster at iba pang mamahaling putahe. May mga katulong at tauhan na nag-aasikaso sa lahat ng kailangan niya, mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa paghahanda ng pagkain. Laging konektado sa mundo sa labas, may access sa social media, internet at gadgets. Bilang isang sikat na artista at dating senador, palaging nasa mata ng publiko, may respeto at pansin sa bawat kilos at sanay sa komportabling buhay. Ang bawat araw ay puno ng kalayaan, aliw at kasikatan, isang buhay na halos walang limitasyon. Ngunit sa isang iglap noong January 20, 2026, nagbago ang lahat. Ang marangyang buhay na ito ay napalitan ng maliit, mainit at payak na selda sa New Quezon City Jail sa Payatas. Walang aircon, limitado ang ventilasyon, may double-deck beds, maliit na banyo at lababo, at kasama ang 4 na kapwa akusado. Ang karangyaan at kalayaan ay pinalitan ng disiplina, mahigpit na patakaran at simpleng pagkain. Nakakalungkot po. Pero ganun pa man, harapin ko to ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Ang mundo ni Bong Revilla ay nagbago sa isang segundo, mula sa marangyang buhay patungo sa isang ordinaryong bilanggo sa mata ng batas. Sa loob ng selda, 5 tao ang magkasama sa isang espasyo na 10 hanggang 12 square meters. Si Bong kasama ang 4 na dating opisyal ng DPWH na kapwa niya akusado sa kasong 92.8 milyong Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang unang hapunan niya ay payak lamang, ginisang pechay at kanin. Yes, kung ano ho ang budget ng pagkain natin sa ordinaryong bilanggo, yun din ho ang ihahain sa kanila. Sa ngayon, sa menu nila kayo kanina nung nakita natin ay ginisang pechay at steamed rice. Lahat ng pagkain sa isang araw ay dapat magkasya sa 100 daily allowance ng BJMP, kasama ang 20 pesos para sa gamot. Walang steak, lobster o espesyal na putahe tulad ng dati. Bukod sa pagkain, mahigpit ang regulasyon. Walang gadgets, internet o cellphone. Ang libangan niya ay limitado sa mga librong pinapayagang ipasok o sa pakikipag-usap sa mga kapwa bilanggo. I'd like to repeat, walang special treatment. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Bawal po magluto sa BJNP. Bawal rin po ang gadget. Wala siyang gadget na hawak doon. Wala siyang cellphone, wala siyang iPad, wala siyang personal computer. Kailangang sumunod sa uniforme ng bilanggo at sa lahat ng patakaran ng BJMP, mula sa housekeeping ng selda hanggang sa morning exercises, Bible study, misa, at iba pang rehabilitation programs. Ang dating kalayaan at karangyaan ay pinalitan ng disiplina at simpleng gawain sa loob ng kulungan. Ngunit bukod sa pagkain at disiplina, may iba pang aspeto ng buhay sa loob na kailangang harapin ni Bong. Tulad ng lahat ng PDL, may mga trabaho at responsibilidad sa loob ng kulungan. Kinakailangan nilang linisin ang kanilang selda. Silang 5 mismo sa selda ay ang nagwawalis, naglalampaso ng sahig at naglilinis ng banyo at lababo. Walang tauhan na gagawa para sa kanila. Pinapahintulutan din silang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa common areas, gaya ng pag-aayos ng pila, pagdadala ng gamit sa mess hall, o paglinis ng compound. Maaari rin siyang sumali sa livelihood programs kung saan gumagawa ng handicrafts tulad ng basket, beads at painting, at ang kikitain sa mga ito ay napupunta sa pondo ng mga bilanggo. Bahagi rin ng routine ang morning calisthenics at iba pang ehersisyo upang mapanatili ang kalusugan. Inaalok ang Bible study, misa at mga seminar bilang bahagi ng moral recovery program. Ang buhay sa loob ay hindi lamang tungkol sa pagkain at tulog, ito rin ay tungkol sa pagkakaroon ng responsibilidad, disiplina at pakikibagay sa bagong kapaligiran. Ang dating buhay na puno ng kalayaan, gadgets at social network ay napalitan ng limitadong interaksyon, simpleng rasyon at mahigpit na patakaran.
Ang pamilya niya, lalo na ang asawa niyang si Lani Mercado at 7 anak, ay dumadaan sa matinding emosyonal at psychological na pagsubok. Pong, si Maris po. Yung moral lang po ni yung moral lang po ni Senator. Pong, yung moral lang po ni Senator. Opo. Kumusta lang po siya? Kumusta po kayo? Ma'am, kumusta po kayo? Halos araw-araw silang bumibisita mula Martes hanggang Linggo, emosyonal na nagtatagpo sa maliit na visitors area. Ngunit sa likod ng kamera, labis ang kanilang pangamba. Nahaharap ang pamilya sa public shaming at memes tungkol sa agimat at ang pagsasayaw niya ng budots. Dahil ito na ang ikalawang pagkakataon na nakulong si Bong sa loob ng 12 taon. Hinuhusgahan ang pamilya bilang walang kadaladala. Ramdam nila ang trial by publicity, tila sentensyado na sa mata ng publiko kahit nagsisimula pa lamang ang paglilitis sa kasong 92.8 million Ghost Project. Ang stigma ay ramdam din sa mga anak at apo. Ang mga anak ay nakakaranas ng pressure sa kanilang trabaho at social circles, samantalang ang mga apo ay kailangang protektahan sa paaralan laban sa posibleng bullying o pangungutya. Sa bawat marangyang bagay na makikita sa pamilya, agad itong kinukwestiyon ng publiko kung galing ba sa kaban ng bayan. Pakiramdam nila wala ng pribadong buhay na ligtas sa panghuhusga. Marami rin ang tumutukoy sa repeat offense perception. Tila inuulit lang ni Revilla ang sitwasyon noong 2014 matapos siyang ma-acquit sa plunder case noong 2018. Binansagan ng pamilya bilang political dynasty of corruption at ang panawagan nila para sa panalangin at katarungan ay sinalubong ng negatibong reaksyon. Ang kanilang reputasyon ay patuloy na hinahamon ng social media at publiko. Subalit may mga hakbang na ginawa ang kanyang kampo para sa seguridad. Nais nilang ilipat si Bong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan mas kontrolado ang kapaligiran at tahimik kumpara sa Payatas. Ngunit tinanggihan ito ng PNP dahil puno ang pasilidad at kulang sa tauhan. Kaya nananatili siya sa high-density jail sa Payatas kung saan maraming iba't ibang uri ng bilanggo, kabilang ang mga miyembro ng gang at may matinding kriminal na record. Sa social media, halo-halo ang reaksyon ng publiko. May pumupuna sa tila mas malinis at mas maluwag na selda kumpara sa ibang bilanggo. May humihingi ng hustisya at pagkakapantay-pantay sa batas. Samantalang ang iba ay nagsasabing, "Take 2 para kay Agimat," bilang pagtukoy sa karanasan niya sa Camp Crame noon. Ang mga taga-suporta, lalo na mula sa Cavite, ay nagdarasal at nagpapakita ng suporta, habang ang mga advocacy groups ay nagsasabi na ang kanyang sitwasyon ay detention by privilege, isang insulto sa mahihirap na bilanggo. Paano kaya niya malalampasan ang lahat ng ito? Ang kanyang magiging sandata ay suporta mula sa pamilya, pagkakaroon ng 4 na kapwa akusado sa selda, pananampalataya at pagkain mula sa labas. Ngunit isa lang ang malinaw, ang dating marangyang buhay ay isang alaala na lamang at ang bagong realidad ay mas mahigpit, mas payak at mas hamon sa kanyang pisikal at mental na tibay. Kung dati ay may aircon, gadgets, social media at masasarap na pagkain, ngayon ay electric fan lamang ang meron, limitado ang rasyon sa 100 bawat araw at obligado siyang magsuot ng uniforme ng bilanggo. Ang dating kalayaan at karangyaan ay napalitan ng simpleng buhay sa loob ng selda. Ang kakayahang makayanan ang bagong sitwasyon ay nakasalalay sa disiplina, pananampalataya, suporta ng pamilya at mental resilience. Sa Quezon City Jail, lahat ay pantay-pantay. Sa kabila ng kanyang pangalan, yaman at nakaraang karangyaan, si Bong Revilla Jr. ay isa lamang ordinaryong bilanggo sa mata ng batas. Ang tanong ngayon ay, kaya nga ba niyang malampasan ang buhay sa loob? O mauubos ang kanyang lakas at pasensya sa harap ng mahigpit at simpleng realidad ng kulungan?